Lunes, December 4th. This is our Dark and Light Side episode 72. Alamin natin kasi saan ba galing yung mga kabwisitan natin sa araw na ito. O, di ba? December 4 pa lang. So, yung iba, may sahod pa bang natira? Dito naman tingnan natin kung ano dapat sana ang nangyari sa araw na ito. Or may pag-asa pa ba ito sa hanggang mamayang gabi, di ba? Tingnan natin. Una, mga problema sa araw ng Lunes. Diyos ko, pera. Pangalawa, yung pagdadalawang isip. And pangatlo, eto, hustisya. Okay. Nato talaga yung katotohanan talaga, di ba? Ngayon, una kasi, this is the Four of Pentacles. Ibig sabihin yan, paninigurado, Yan yung problema mo. Gusto mong makasigurado pagdating sa pera, pero nagdadalawang isip ka kung sino sa kanila. 'Di ba? Halimbawa, nagmahal ka, pero yung minahal mo, mahal mo lang. Hindi siya nakadagdag ng inspiration sa'yo para mabuhay ka. Tapos, lumabas yung hustisya. Alam mo ang totoo deep inside sa sarili mo kung sino ang mahal mo. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Pero, balikan natin tong pangalawa, nag-iisip ka kung anong dapat mong gawin. Kasi dito, naninigurado ka kasi alam mong may pagkakamali ka. Alam mong nasaktan mo yung isa sa dalawa na iniisip mo ngayon. Kung dalawa silang mahal mo, imposible na pantayan. Kaya wag kayong maniwala kapag sinabi ng isa na dalawa kayo mahal niya. Hindi. Kasi pwede yan maging 60-40, 30-70, 80-20, 90-10, ganun. So, kaso lang, sigurista ang isa. Sigurista itong taong ito. Gusto niyang makasigurado kung tatanggapin siya ng taong tinalikuran niya para sa kanyang sariling kapakanan. At ito ay tinatawag na pagiging sigurista. Hindi man lang niya inisip na yung iniwan niya ay nasaktan niya. 'Di ba? Tignan natin dito, ano bang plano ni Universe? Talagang Three of Swords, sugatan ng puso. Pangalawa, and then Ten of Cups, and pangatlo, the Emperor. Okay. Ito kasi, ito na tayo sa pinakamabigat. Dapat, tinanggap mo na nasaktan ka nung panahon na iniwanan mo yung isa. Na alam mo naman na siya yung pupuno or siya yung fulfillment sa buhay mo. Alam mo na siya yung missing piece sa buhay mo. Tapos, kaso nga lang dahil sa ma-pride ka, ma-ego ka, yung ayaw mo pa rin sabihin at ayaw mo pa rin aminin magpahanggang ngayon sa kanya na siya ang buhay mo, siya ang kaligayahan mo at siya talaga ang mahal mo. Sana bago pa mahuli ang araw or maubos ang Lunes, masabi mo doon sa taong iniwanan mo na patawad. Ganitong nagawa ko, patawad nasaktan kita, patawad na tinalikuran kita, iniwanan kita sa ere, patawad na nagsakripisyo ka dahil sa pagkakamali ko, napahiya ka dahil sa kagagawan ko. Kasi, ganun dapat Tapos, dito sa kalagitnaan, sasabihin mo sa kanya, kaya ako bumalik dahil na-realize ko na hindi pala siya ang bubuo sa buhay ko kung di ikaw. At magpakumbaba ka. Aminin mo na kung bibigyan ka pa niya ng pagkakataon at kung tatanggapin ka pa niya, babaguhin mo ang lahat. At sisiguraduhin mong hindi mo na siya masasaktan hanggang sa huli. 'Di ba? Kasi hindi naman garantiya na hindi kayo mag-aaway, na walang misunderstandings, na walang problemang pagdadaanan. Pero
dito na sa puntong ito, siguro kung hindi ka man naging open sa kanya noon, no? Sa damdamin mo, sa sitwasyon mo, maging open ka sa kanya ngayon. Maging kalmado ka, magtiwala ka. Para kasi hindi ka iwanan, para hindi ka rin pagdudahan. Sabihin mo ng harap-harapan. Walang halong biro, walang halong kasinungalingan. Dapat, yung totoo lang talaga sabihin mo doon. Kung nasasaktan ka, kung ayaw mo sa kinikilos niya, sabihin mo. Para kung habang kaya pang i-cope up, makukope up niya yon. Until such time that both of you will be able to dance the tune of life. Okay? So, maraming salamat po sa inyo. Pupunta na ho tayo sa Real Talk right after this. Enjoy your Monday!